Sunday's harvest, 21st harvest. So kahapon harvest tayo dyan sa baba, tapos ngayon Sunday dito tayo sa taas. Lord po na ang among mga bukag, kasi magkulang ang bukag. No, so pang 21st ngayon naharbisan sa ating ampalaya. Tapos ano tayo, real talk farming tips, no? Paano maiwasang malugi dito sa ampalaya or sa kahit anong tanim. Paano maiwasang malugi ng malaki, no? Again, dito sa ampalaya is malaki yung kapital. So pag malugi, ay bunga pa, pag malugi ay mahirap, no? So, tapos napakahirap. So okay pa yung ampalaya natin, guys. Kung may fruit cracking man, minimum lang, kasi ano lang yung ulan dito, malimit. May mga crack na, pero okay pa, hindi yun bang bitak-bitak talaga, no? So paano maiwasang malugi ng malaki? Pag inuulitin natin, mahirap pag malugi dito sa farming. Tapos yun bang ipupusta mo lahat, marami kasing konsiderasyon, maraming variables, no, na kailangan mong tututukan dito sa farming. Hindi rin pwede basta-basta, hindi basta-basta tanim lang ng tanim, no? Tapos isusugal mo lahat. Shout out Sir Alex Ibero ng Surigao. Shout out sir, thank you sa tips, no? Kasi nangyari kasi is ganito. So dating tanim natin dito is lugi, no? Lugi tayo ng dala interest, umabot ng 500,000, kalahating milyon. Napakalaki na yan para sa akin, no? Yan yung worst case. Paano natin yun maiwasan? Simple lang, magsusundin natin yung tips ni Sir Alex, no? Huwag kang magsugal, huwag mong isugal lahat sa isang taniman lang o sa isang cropping lang. Dito ano na, ngit-ngit na. So harvest tayo today. Marami pa to. Brown out. Brown out dari Char. Mana ni Char? Oh, lagi ha kay. Say early bird. Early bird. Pilak sako saka. Wah. Tignan magparehas. Joseph. Layo pa kaya na siya. Nasi one sack. Sulod nig imong giingon sir, pilak bukag jar. Ni daghan man lagi. So may harvest na sila dyan sa taas, no? Okay pa to, guys. May mga nag-crack man, malimit pa, maski madilim yun nga, kasi di masyadong maulan.
no? So bati pa, thanks God. Once again, doon tayo sa tips paano maiwasang malugi ng malaki dito sa pagpa-farming. Ang applied to all, kahit anong gulay. Ito yung binahagi ng mentor natin, no? Shout out Sir Alex Ibero, na huwag magsugal ng huwag ipusta lahat, no? Bakit? Kasi worst comes to worst, pag matalo ka tapos wala ka na, zero ka na, walang magpautang sa atin ng basta-basta. Yan yung mahirap sa ating mga farmers, no? Hindi basta-basta yung pagkuha ng kapital, gaya sa nangyari natin dito. Of course, sinabihan na tayo na hindi magtanim ng ganun kalaki. Kasi ano naman, sa akin kasi mga dati kong tanim, ano lang, 1,500, 2,000, no? So dito mas malaki, 3,000 plus to, 3,000 plus to kapuno, no? So dito is 2K, doon sa baba is nasa 1,2, doon sa baba dito nasa 2K, 2,1, 2,2. So in short, 3,000 plus kapuno, napakalaki. So dati kasi tanim natin dito, if you can remember, nung natalo tayo ng 500k, is napakahirap yung pagbangon, no? Of course, nagtanim tayo, unti-unti nangutang na naman. Yan yung ano, yan yung masaklap, kasi capital talaga yung problema. Tapos mag-failure ka, no? So kaya advice natin, if hindi ka pa sigurado, lalo pa doon sa mga ano lang, gusto lang dahil nakikita nila na malaking income, tapos tanim ng malakihan, tapos di mo pa alam yung mga tips and tricks sa farming, tapos mangutang pa ka ng capital. So mangyari niyan is pag magkamali, pag nalugi, zero talaga, no? So walang mangyayari. Andiyan pa yun sa taas. So Mistisa Max F to. Okay pa to, guys. Nag-asin naman tayo dito, no? Katulong talaga yung asin. Doon sa fruit crack, may fruit crack man, napaka minimal, no? Hindi problema natin yung fruit crack talaga, kasi nga hindi naman yun kadalasan yung ulan, no? So paano maiwasan malugi ng malaki? Nasa sa akin is siguro kung magtanim, wag yung, lalo na pag isang location lang, wag yung sobra kalaki, no? Kasi pag magka problema tapos isang area lang yung taniman mo, walang chance talaga. Kasi dito sa Ampalaya, once one mistake, mahirap na, no? So kaya extra careful, lalo na dito sa Ampalaya. Di rin pwede yun bang maghambog ka na ganito karami yung tanim mo, no? Tapos minamaliit mo yung iba, no? So walang ganyanan dito sa farming, no? So the more kang ganon, I'm sorry, wala ka talagang pupuntahan, no? Kasi andyan si Lord, hindi siya gusto ng mga ganon. Bang, ano lang, be humble pag meron ka, no? Tapos nung times naman na wala ka, be patient. Yan lang yung talaga. Di naman kailangan maghambog ka. Bakit? Sino ba yung pinaghahambugan mo? E di yung ano lang, yung kapwa farmer mo lang, no? Di naman yun maghahambog yung diyon sa ibang mga klaseng ano.
So dun sa magkapareho lang, no? So sa akin is wala, yaan mo sila. Kung may mga ganon, again advice ko, be humble lang, no? So tapos kung magtanim ka, huwag mong isugal yung kaya mo lang, no? Kaya lang ng capital mo, na what if mag-fail, kaya mo pang bumangon, no? So dito sa atin, nung nag-failure to last tanim, again thank you sa ating mga tanim, thank you Lord. Nung nag-failure tayo dito, tanim tayo dun sa kabila, no? So nangyari was mga ganitong edad, bumagsak yung building. So mahirap. So okay pa sana, pero again yun nga, may mga lapses, may mga mali tayong mga nagawa na kino-correct natin, and hoping maging okay, no? Kasi hindi naman tayo yung may alam sa kung ano yung mangyari, anong kalalabasan dito sa farming. Ang best pa rin pag medyo mala experience or may experience ka na, no? Iba kasi yung ano mo, management mo. Pero pag dun ka sa mga bago pa lang nagtatanim, tapos yun man nakikita nila na maganda yung income sa ampalaya, magandang income sa talong, magandang income yung tapos tanim ng malakihan diretso, yan yung masaklap, no? Okay lang pag maging okay yung takbo, pero pag magka problema, magpi-failure, mahirap yung pagbangon. Kaya advice natin, limit, huwag yung basta-basta na lang. Ayun nga yung sinabi ni Sir Alex na mag-iwan ka, magtira ka ng what if mag-fail yung tanim mo, mayroon ka pang extra capital, extra puhunan na makabangon ka ulit. Otherwise mahirap talaga, kasi wala nang maniwala sa'yo, wala nang magpautang sa'yo, no? Wala na talaga lahat, no? Of course kung meron man is yung mga totoong tao lang, no? Kasi dito nakikita ko ano na pera na talaga. Sa akin iba tayo, hindi tayo ganun. Of course tumutulong pa rin naman tayo. Sa akin huwag lang yung maghambog, huwag lang ipagmayabang, no? Of course may mga times talaga na okay yung tanim natin, be humble, no? Tapos may times din talaga dito sa farming, if you're new, kasi yung mga nakikita mo ano lang yung mga magaganda lang dun sa Facebook, no? Paano sila naging successful, yun yung yun yung masaklap. Kasi ang real world dito sa farming is hindi puro successful, hindi puro maganda yung tanim, no? Kasi maraming variables. Number one is yung panahon, no? Yung area mo, yung lupa mo, yung management style mo, marami talaga. And of course again sa akin is with God's grace and God's blessings, wala talagang imposible, no? So hakot lang ng uban dong kung wala na isako, no? So more than 40 sacks na to dito, yung ano nila. Pagti lang to guys, baka abot ng 1 ton, no? So harvest natin this week, ano na tayo, naka 4.8, dala kahapon kasi lampas siguro. Okay, pag Monday meron tayong konti, ano lang yun, 2 box. Pag Tuesday 1.3 yun, 1.3. Nung Thursday 3 tons,
kahapon 500 plus, no, doon sa baba. Tapos dito kaya natin dito this week ng 6 tons. So last week ano lang tayo last week, more than almost 5 tons, no. So dito ilang kilo na yung nakuha natin, no. Again, thank you Lord. Yung good na nakuha natin dito is ano na, 21 tons, no. Tapos yung segunda medyo marami-rami rin. Yay, ulan, no. So kakuha na tayo dito guys ng 25 tons. Thank you Lord, no. Dito sa parang laking blessing talaga, no. So dating area na lugi, of course marami tayong mga ginagawa dito, lalo na yung pagputol ng mga malunggay, mga marabilis, isa yan. So at least dito sa next nating tanim ay medyo okay na. Ulan, thank you Lord sa ulan. Ay Char, sa pangsirado ring sako. Ay mabasa. Nasindot dili basa kay guwapa. Guwapa ko siya. 21st blessings. Huh? So yun lang guys. Yan yung tips natin. Sana makuna ng aral. Huwag talaga isuga lahat. Mag-iwan ng ano, tabunan tanado. No, so yun lang, maraming salamat. Ulan na guys. Pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy ang farmer nga gwapo, suito, may kahibalo. Panay saba kay manon pa ko. Salamat and bless. Thank you Lord.